Alden Anyare, nababahala na ang mga fans, mga kasambreros. Ito ay dahil sa kanyang pagpapacheck up, no? So marami ang nababahala o nag-worry, mga kasambreros, about dito. So pero bago yan ay may makuha pa dito, no, ng mga ibang anggulo, mga kasambreros, sa pagdatingan ni Alden sa airport, na kung saan ay naka-gray si Tisoy, mga kasambreros. Tapos dito ay siguro malamang nasa sila ngayon, nasa bahay na sila, mga kasambreros, kasi nag-voice over ako ng 2 PM, no? February 6, mga kasambreros. So dito ay parang nag-aayos si Alden ng kanyang mga gamit, no? Tapos naka-mask si Soiti, mga kasambreros, kasama of course si Mama Ten at saka si April. So dito naman sa isa ay may parang mas longer version na kasama ni Alden si April, mga kasambreros, no, na kanyang pinsan. So maganda rin daw to si April, no, sabi ng sabi ng mga nasa comment, mga kasambreros. So yun, papasok na dito si Alden sa dito sa parang doon sa airport, or parang palabas na siya, mga kasambreros. So yun po. Tapos pero yun, hoping nandito na si Alden, mga kasambreros, ngayon sa narating na siya sa bahay niya, mga kasambreros. Tapos ito, ang cute nito, may isang fan nagpa-picture sa dun sa picture ni nagpa-picture sa stante o parang standee ni Alden Richards, mga kasambreros, na nakaping si Alden. So 12 hours ago, post ito ni Nodge Esquilio Guevara. Thanks Idol Alden, Yahoo! Sabi niya. So natuwa siya kasi nakapagpa-picture siya sa kanyang hinangaang si Phenomenal Box Office Cinema King. So ang standee na ito ni Alden siguro ay sa Casino Plus, no? Naka light peach yung kanyang kulay, mga kasambreros, na kung saan ay dito mas sobrang saya ni Kuya, mga kasambreros. Tapos ito kanina pinost ng isang parang yung sa shooting ni Ma'am Catherine. So iba rin to. Lights, camera, action. Catherine Bernardo nasa loob ng sasakyan. So ang ang galing pala ng ginagawa nila, no, kapag ganito. Akala nila nagda-drive si Catherine, mga kasambreros, or dito nagda-drive or nagmamaneho ng kotse. Pero hindi pala, no, kasi delikado nga minsan kapag pag hindi sila nakafocus. So nakasakay lang pala yung kotse, tapos kunwari ay umuulan, mga kasambreros, no. Tapos okay. So palagay ko ma-aksidente kunwari si si Kath dito, no, kasi umuulan, tapos medyo mabilis daw kunwari ang pagpapatakbo ng sasakyan, mga kasambreros. So mamaya try kong pe-play ito kasi may nag-voice over, no, na fan nga nakakuha nga doon sa sila sa Bridgetown, Pasig. So ito po yung kanilang set, mga kasambreros. So nasa loob po ng kotse si Ma'am Catherine, kagaya po ng finlash ko kanina or sinama ko sa items natin doon sa naunang vlog today, na naka-gray si attorney, no, na parang in-instructionan siya ng production team, mga kasambreros, o ng kanyang direktor ng kailangang gawin. So yun po yung parang nasa set sila ng dito ng Someone Someday, mga kasambreros. Pero yun, talagang talagang ganito pala yung nagulat din ako na ganito pala yung set nila, mga kasambreros, no, na parang nakasakay lang pala si Kath sa isang kotse or sa isang malaking truck din po, mga kasambreros, para sa para sa kanilang set nga po ng Someone Someday, or taping ng Someone Someday. So palagay ko na lang to, mga post tapings or post shoots nila, mga kasambreros, kasi baka patapos na rin ang taping nila, no, sa Someone Someday, mga kasambreros. So abangan natin. And then ito sobrang cute ito, mga kasambreros. Si Alden, may isang fan dito na si Kenneth, no, Kenneth po lang pangalan nito. So panibagong entry na naman niya doon sa pukpok kunwari ng camera, tapos iba na yung tapos iba na yung iba na yung mukha siya na
So, parang idol niya talaga si Alden, mga kasombrero, no? Si It's Me Kenneth, yung kanyang pangalan sa TikTok, mga kasombrero. Tapos nung nag-ayos-ayos na sa dulo, ay siya na pala, no? Hindi na si Alden Richards, mga kasombrero. So, ang kulit lang ni ni Kenneth, mga kasombrero. Tapos, ito, may napapicture kay Alden na isang fan, mga kasembreros. Post ito ni Mark Prin, no? Maraming salamat, Mark Prin. Pinost niya kanina. Parang may isang fan dito na gusto magpa-picture sa kanya. Tapos, yun, of course, na pinagbigyan niya Phenomenal Box Office Cinema King na magpa-picture. So, naka-dark blue siya dito or naka-navy blue. But correct me if I'm wrong, nakalimutan ko kung saan niya to sinuot, mga kasembreros. So, parang sa hindi rin sa black screening ng nakalimutan ko mga, pero to, parang throwback lang na video, mga kasembreros, no? Kasi naisali ko na rin to nung nakaraan, mga kasembreros. Tapos si Ma'am Kath, no, may nagpa-picture din na fan sa kanya or parang moment niya with Catherine, mga kasembreros, si Rory Del, yung kanyang pangalan, mga kasembreros. So, sabi niya, yung moment na nakausap at nayakap sa personal si Miss Catherine Bernardo. So, naka-white sila pareho. Ang ganda at sobrang bait. Kitang-kita ko yung kilig ko here. Si Rory Del, mga kasembreros, no? Mata ito, can't wait na makita ka ulit soon. Sabing gan ni Rory Del, mga kasembreros. Pero this was the time, kanino ko lang kasi nakita, no, sa TikTok. This was the time na campaign pa ni Kath, no, ng Great Taste White, mga kasembreros. So, na kung saan ay si Ma'am Catherine nga yung brand endorser ng Great Taste White, mga kasembreros. Alam ko parang nagkaroon dito ng Christmas party last 2024, 2024. Pero last year yata, 2025, ay hindi na sila nagkaroon ng Christmas party, no, sa Great Taste family ni Catherine. Siguro nga sa sobrang busy, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, yan, pero somehow throwback din ito. Pero kagabi ko lang kasi nakita namin, nag-post pala na dito na fan ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, na andon sa Great Taste White. So, tapos may isa ring picture dito na parang kinumpile siya, na spotted nga si Alden doon sa airport, no? Ito naman po ay yung naka-black at naka-gray na siya. Nakasama, of course, si ate niya April, mga kasembreros. Tapos, so sige, yung major item na natin, mga kasembreros, no, yung dapat ba mag-alala no nangyari kay Alden? Yun din yung tanong ko, mga kasembreros, no, na dapat ba mag-alala yung fans sa kanyang kalusugan or matutuloy pa ba yung kanyang triathlon, no, sa Davao, mga kasembreros. So, kasi grabe yung cardio exercise talaga ni Alden, and of course siguro no, yung kulang sa tulog siguro minsan. Yun yung naisip ko, and dito healthy lifestyle kasi si Alden, yun yung naisip ko, mga customers, kapag nasa 30s ka na talaga, dito na nagsisimula yung mga masakit, yung mga kasukasuan, no, minsan yung mas bata pa, mga kasembreros, na dito nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa katawan, mga kasembreros. 30, 35 hanggang 40 na yan, nagsisimula na tayong pa yung mga kasukasuan natin, at ang mga yung mga sakit ay na didiscover na natin sa ating katawan, mga kasembreros. So, as we age, ay ganun talaga, no, natural sa ating mga mortal beings, nagkakasakit na or may mga konting nararamdaman na sa katawan. So, pero yun, no, we should be praying, or we can pray for Alden, no, na kung anumang nararamdaman niya sa katawan ay mapagaling, no, ng ating Panginoon, mga customers. And with all the resources naman, no, ni Alden, ay kayang-kaya naman ito, mga customers, siguro, kasi nga hindi naman siguro malala, no, or something. So, basta let's continue praying, no, sa good health ni Alden Itisoy, mga kasembreros. So, ako man din ay talagang nung una ko yung nabalitaan na actually, di ba, nung kahapon pa, na according dun sa isa ay nagpa-check up siya sa Singapore.
So doon ako nag-start na mag-isip na anyari, no? Ano kaya nangyari kay Pops Alden? Siguro kung may interview siya ulit ni Nelson Canlas, no? Doon natin malalaman kung ano yung nangyari or ano yung nangyari kay Alden, bakit siya nagpa-Singapore, or maliban sa gala, no? Yung check-up niya talaga, no? Gusto natin malaman kung ano yung reason, mga kasombreros. Pero tayo bilang fans ay ipanalangin natin, no, si Tisoy na gumaling na sa anumang uri ng karamdaman, mga kasombreros. So kasi hindi pa naman natin alam. Let's just continue praying for healing kay Alden, mga kasombreros. And then ito, kahapon pinost ng Miss President, sinabi niya dito na natigilan na daw, no, yung bangayan kay Nadine at Catherine. Tapos na tayo sa era na yan. Kung ano man choice nila sa buhay, wala na tayo doon. So yun, siguro ano din, kasi yung mga minsan nagkukumpara, no, kay Ma'am Catherine at kay Nadine, mga kasama. Si Nadine at saka si Kath dito ay naka-pink, no. Ito yung endorsement nila sa Cream Silk, mga kasombreros. So yun, sana ano na yun, parang tanggalin na rin yun, no, yung kultura ng pagkukumpara. So minsan kasi talaga mga fans ay hindi may iwasan, no, lalo kapag public figure ka, ay talaga hindi nila maiwasang magkumpara, mga kasombreros. So hoping na yung iba ay tigilan na rin talaga itong comparison, kasi ito yung ano parang nakakawala ng galak, nakakawala ng happiness, no, kapag tayo pa ay parati nagkukumpara na hindi yung amin hindi amin. So lahat man sila ay may may taglay na beauty at may sariling mga desisyon sa buhay, mga kasombreros. So pwede naman tayo magkumpara, no, na magaganda sila pareho, talented sila pareho, no, full of achievements sila pareho, at saka multi-awarded actresses sila pareho, mga kasombreros. So ganoon na lang, no, parang healthy competition, mga kasombreros. So para hindi tayo, alam mo yun, mabad vibe, mga kasombreros. So para hindi masira yung ating yung ating araw. Tapos si Joycelyn Natalie, Bond and Friendship, Sofia Andres and Catherine Bernardo. So ito yung time na 2023 pa yata ito, no, na magkaibigan talaga sina Kath at saka si Sofia Andres, mga kasombreros. Tapos ang kulit nito si Alden, pinost yung kanyang picture na parang nangungulit, no, si Soiti 11 hours ago ni Jason Starr. Guwapo, no, tapos parang si Alden ay kunwari parang naiinis siya na tumitingin sa camera, kunwari. Pero ito po ay throwback, no, somewhere in 2017 or 2018, no, ito, mga kasombreros, no, na post parang naiinis lang siya, mga kasombreros, pero drama, acting lang ito ni Soiti, no, na kunwari ay inainis siya, mga kasombreros. Tapos may isa dito na ay naku po, ito na naman, yung fans parang sinisisi dito ng isang article, yung fans din ng Kath din ay parang nagsisimula maging toxic, no, sorry po sa term. So dito parang kasi nga gusto natin si Alden. So nandun yung desire natin, no, pero yung approach lang na talagang ipagpipilitan natin talaga. So yun lang yung dito yung parang hindi maganda. So lalo na kapag dito namumuna tayo ng iba, tapos ay yung approach ba, no, we can approach in a nice and kind way, mga kasombreros. So pero hayaan na natin ito, no. Talagang lang, siguro may mga ibang fans kasi na talagang grabe kumakadiin kay Alden, no, parang ganoon, mga kasombreros. So sabi dito ng Filipino telenovela 7 hours ago, the fan wars on Twitter between Alden Richards and fans of Catherine Bernardo. Fans pala ni Catherine at saka ni Alden. So yeah, Kath din, mga kasombreros, no, have gotten really toxic lately. KB fans have been dragging Alden by mocking his body with posts about his so marami siyang sinasabi dito. Pero hayaan na natin, no, mga kasombreros and mga kaibigan.
mga kaibigan. Tapos ito, Don Bell naman tayo mga kasembreros. 52 minutes ago, backstage with Gkada. Gkada pala yung tawag doon sa Greenwich Barkada mga kasembreros. So, andito of course na Donnie, si Will Ashley, si Esnir, si Bianca De Vera mga kasembreros. So, ito yung umattend sila ng Greenwich launching mga kasembreros na parang sila yatang baka gagawa sila ng ng endorsement video ng or commercial, TV commercial mga kasembreros ng Greenwich, Philippines. So magkakasama siguro silang gagawa or sa gagawing endorsement video. So led by Donnie Pangilinan himself, no, si Donato. So dalawang pictures, media press con. So meron din palang media press con, no, after dun sa may stage nila na celebration or parang media launching mga kasembreros ng Greenwich Faces. No, grabe no, si Will Ashley, nahangaan din niya si Alden at saka si Bianca De Vera mga kasembreros. So, yun, Gkada. So, yun pala yung tawag nila sa sa kanila mga kasembreros na Greenwich Barkada, na something like that. Tapos, ang preview 6 hours ago, ang galing no, kasi si Bel Mariano ay sabi ito, showed off her ethereal side in a recent photo shoot, rocking soft waves, delicate makeup, and cozy chic styling that gave. So parang Koreana look, no, yung kanyang gustong emphasize dito. What Korean-inspired portraits like Bel Mariano? Here's a list of photo studios to check out. So yun, parang Koreana, no? Grabe, 477 likes 6 hours ago, posted by preview.ph. So yun, no, sobrang ganda niya. Parang nga siyang para siyang Koreana si Ma'am Belinda mga kasembreros, na kung saan ay bata pa ay sobrang bait, no? At saka full of achievements mga kasembreros. Tapos, ito, Kafdan Shippers, 12 hours ago. Pili na lang kayo kung sino mas lamang ng ilang ligo. Si Alden or si Mayor Mark Alcala nga mga kasembreros, no? So, of course, alam nyo, yung physical beauty, yung physical, yung superficial na material, madali namang ma-achieve yun no? May mga pangit nga na, hindi naman, sorry pa sa term, may mga hindi naman ganong kagapuhan or kagandahan, tapos gumamit ng mga, alam mo yun, gumamit ng mga products na pampaganda, pampapogi. So, ilang taon lang kuminis sila, pumuti, no? So, madali yung ma-achieve, pero yung, alam mo yung ugali, yung tawag dito, yung character talaga we're not judging Mayor Mark Alcala naman because he's a public servant. Pero sa mga relationships kasi in the past, ay masasabi mo naman na kung sino ang green flag at saka red flag, no? Mga kasembreros and mga Cathinatics and Don Belnatics. So, yun. Talagang soiti lang tayo. So, again, sa mga gusto lang, sa mga ayaw, ay hindi po namin kayo pipilitin, ha? Kasi mahirap naman na nagpipilitan tayo dito. So, baka mag-comment na naman kayo ganun. Sa mga gusto lang. So, yun lang po ha. Good vibe lang po tayo. Tapos, next item natin, 2 hours ago, pinost din ito ng Don Bel Mariano Pangilinan, no? Parang winelcome nila si Donnie. Pictures lang ito ha, ng mga kaganapan ni Donnie, ni Sir Donato, doon sa Greenwich launching nila mga kasembreros. So, paldo na naman, no? Si Donato, si Sir Donato mga kasembreros. So, binibless talaga ang mga anak ni Lord mga kasembreros. Tapos, last item natin mga kasembreros, parang pinagtabi-tabi na 6 hours ago, pinagtabi-tabi nila, no, kung sino yung favorite, paramihan daw ng fan. Paramihan ng fans, no, si Catherine, si Kyla, or si Andrea Brillantes. So, lahat naman sila may fans, no? Pero paramihan lang. Kayo, kung sinong gusto nyo, of course, tayo, wala tayong bias, no? Wala tayong bias, pero kasi nang pipiliin. So, lahat naman sila ay deserving of fans, mga kasembreros. Pero yun, talagang may mga lamang-lamang lang tayo ng sa ating hinahangaan na si Ma'am Catherine, mga kasembreros. Alright, so yun na actually ha. So, pagpatuloy nating panalangin, yun yung ating request, no? Panalangin natin parati si Alden. Good health, no? Mabuting kalusugan, mga kasembreros, so that marami pang ma-accomplish si phenomenal box office ni Ma'am
seeking at marami pa siya talaga matulungan, no? Kasi ang daming projects pa ni Alden na nag-aantay mga kasembreros. So yun po, at marami rin mga tao na gusto niya ring tulungan in the future. Alright, so now sa ating Kathleen and Donbell items, no? Wait, may ipi-play ba ako dito? So wala pala akong ipi-play dito mga kasunod na mga videos. So yun lamang po, and then pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Diba? Galing ng shooting. Kala mo, nagda-drive siya, no? Hinihila lang pala. Ganyan pala kunwari umuulan. Ang lakas ng ulan. Ayan o. Shooting ni Catherine Bernardo. Lakas ng ulan, no? Ayan o. Behind the scene. Andun pa sa loob. Sobrang relevant po ng ating Word of God mga kasembreros. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Kasapatang mula sa Diyos. 2 Corinthians chapter 3 verses 4 hanggang 5. And we have such trust through Christ toward God. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. So yung kasapatan, yung abundance, yung sources or provision mga kasembreros ay nagmumula sa Diyos. Si Apostol Pablo dito ay ini-emphasize niya mga kasembreros na yung sufficiency, yung yung nagpo-provide sa atin, yung kasapatan natin sa ating sarili, yung parang yung enoughness ng ating sarili mga kasembreros ay hindi po nanggagaling mismo sa ating sarili, kundi nanggagaling po sa Diyos, no, kay Lord Jesus Christ mga kasembreros, yung source at pinagmumulan ng lahat-lahat mga kasembreros na meron tayo. So kasi kapag ang tao nagtitiwala na sa sarili nila mga kasembreros, kunwari ako magtitiwala na ako sa aking sarili, so hindi ko na kailangan ng Diyos, no? Kasi I trust my own self, I trust my own skill, I trust my own wisdom, I trust my own ways, I trust my own strategy, I trust my own idea, etc. etc. So hindi na po 'yun kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. It's one way of saying na kaya ko ang sarili ko, I don't need God. So it's hubris, no? Excessive pride, excessive at labis-labis na pagmamayabang yun mga kasembreros. Whereas, tinuturuan tayo ng Diyos dito ni Apostol Pablo mga kasembreros na yung ating yung mga meron tayo, yung ating yung abundance natin ay nanggagaling sa Panginoon mga kasembreros at hindi mula sa ating sarili. So, ganoon po siya mga kasembreros. So, yung sufficiency natin, of course, sasabihin natin na nagtatrabaho ako naman yung nag-earn ng pera, so nabibili ko yung gusto ko, nabibili ko yung kailangan ko, nabibili ko yung kailangan ng pamilya namin, and so on and so on. So, yes, of course, pero ang strength yung chance na mabuhay ngayong araw, kanino galing, no? Yung chance na humihinga pa tayo, kanino galing? Yung buhay natin, kanino galing? Sabihin natin sa magulang natin, yes, of course, no? Pero saan galing ang buhay ng magulang natin, ng lolo natin, ng lolo natin, ng lolo? So, pag-trace natin sa pinaka-original nating mga magulang ay sina Adan at si Eva. So, sino ang naglikha kay Adan at Eva? Well, of course, no? Si Lord mga kasembreros, wala ng iba. So, imagine a scenario where we are stressing over achieving perfection in our ministry work. We may feel inadequate, constantly comparing ourselves to others and seeking validation from our accomplishments. So, killer of joy mga kasembreros itong comparing ourselves to others. Kapag kinukumpara kasi natin yung ating sarili sa iba, parang nawawala na yung appreciation natin ng mga bagay na meron tayo. Let's say achiever ka naman, o meron kang ganito, meron kang ganyan. Pero dahil kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, ay parang mas magaling siya, parang mas maganda siya, parang mas pogi siya,
parang mas marami siyang achievement sa akin, parang mas marami siyang parang mas naging successful siya kaysa sa akin. So instead of appreciating your blessings na nasa harapan mo, hindi ka nagpapasalamat at nagde-desire ka pa ng mas marami. So ang Diyos natin ay inutusan tayo, no, na maging mapasalamatin, no, kung anong meron tayo, because God will never leave us. And He wanted us to be content. He wanted us to be satisfied, mga kasembreros. At gusto niya na maging thankful tayo, maging grateful tayo, mga kasembreros. At yung puso dapat natin ay full of gratitude, mga kasembreros. Kung meron tayong dapat heart of gratitude, kung ugali na dapat natin yung mapapasalamatin, mga kasembreros. Parang isang nanay, no? O isang tatay, o kung sino man dyan na nagbigay sa iyo. Tapos kesyo maliit lang yung binigay sa iyo, nagreklamo ka, so hindi ka nagpasalamat. So anong mararamdaman ng tao nagbigay sa iyo? So sabihin niya, hindi ko na nga ito bibigyan sa susunod kasi imbis na magpasalamat, nagreklamo pa. So 'di ba? So nawawala yung yung sense of pouring out again the blessings upon your life kasi nga hindi ka marunong magpasalamat. However, this verse serves as a powerful reminder that true sufficiency comes from God alone. It challenges us to shift our focus from relying on our own human abilities to rely on the grace and strength that God provides. So yun po, no, talagang yung kalakasan, no, kaya na-mention natin, mga kasembreros, yung grace, yung buhay, yung talent natin, yung wisdom natin, yung strategy natin, yung ating mga right choices, mga kasembreros, ay galing po sa Panginoon. We are subject to human error. Yes, inaamin ko yan, no? Lahat po tayo ay nagkakamali because we're not perfect. Pero when we trust God, that makes us human, no? Mas na-exercise natin yung pagiging tao, yung pagiging mortal natin because we're not perfect. So we need to depend, we need to trust, mga kasembreros, and rely sa Diyos na perfecto because hindi tayo perfecto. So ganun lamang po kasimple. When we realize this message, or when we internalize this message, we can find great freedom and peace in our ministry endeavors. Instead of carrying the burden of trying to meet unrealistic standards or seeking approval from others, we can lean on God's all-sufficient grace. So, ang kasi dito minsan, di ba na-experience ko talaga yung pressure, no? Kapag maraming bumubulong, nagsasalita, nagko-comment, nagbibigay ng kalang opinion, sometimes it's tiring, no? It's tiresome, mga customers, and it's tedious, no, to listen to many people's opinions, insights, and although may mga discussion naman talaga na kailangan nating magplano, no, especially sa loob ng tahanan or sa opisina or sa paaralan and so on and so on. Pero yung unsolicited opinions, unsolicited point of views, tapos harsh pa yung pagkakasabi, so yun tayo minsan off, mga kasembreros, na nagiging red flag sa akin yung mga ganun na parang sinisisi talaga ako, or parang grabe naman sila makapag-point out, parang akala mo ay talagang sila yung may-ari ng buhay mo, parang ganun ba, mga kasembreros, no? So, naiintindihan ko sila, pero they cannot understand yung aking place, no, mga kasembreros, na pressure kaliwat kanan. So, ganun po siya, mga kasembreros. So, it's real, sabi dito, kapag tayo po ay, yung ating standards, yung ating approvals, ay nagmumula lahat, no, sa ibang tao, ay mapapagod tayo. So instead, we can lean on God's full, sufficient, or all-sufficient grace, mga kasembreros. This verse invites us to reflect on where we place our trust and to surrender our need for control, knowing that God's power is made perfect in our weaknesses. So ganun siya, mga. Kapag tayo pa ay mahina kasi, and we trust God, so that means that our God is our source of strength, no, kapag mahina tayo. Kapag kapag wala tayong direksyon, tapos humingi tayo sa Panginoon direksyon, kapag nag-pray tayo sa Kanya ng Lord, give me direction, give me right path, no, right wisdom, and so. So, nagiging na-exercise natin at na-exercise ng Diyos yung Kanyang pagiging provider, no, ng mga wisdom, ng strategy, ng direction, and so on. So, ganun siya kapag kulang tayo sa pasensya, no, Lord, I pray for patience, I pray for forgiveness, I pray for love, no,
buhusan nyo kami ng pag-ibig na nag-uumapaw so that we can apply it to other people, especially our family. So ganoon siya mga kasispas, siya yung nagiging source ng hindi lamang mga tangible things but most especially yung mga characters or intangible things na kailangan natin mga kasambreros. It ultimately encourages us to approach our work with humility, acknowledging that our true worth and effectiveness come from God's divine sufficiency, not our own efforts. So yun nga, no? Yes, nagtatrabaho tayo, tama yon. Gumigising tayo, nagpe-prepare tayo, nagre-ready tayo, ginagawa natin to, we work, no? And we are being paid and so on and so on. Pero ang tanong dito ay saan nagmumula lahat, no, ng ating kalakasan, yung ating chance na mabuhay pa ngayon, no? Kasi everyday is a blessing, no? Everyday is a gift mga kasama na tayo po ay nakakagising pa. So anytime pwedeng kuhain ng Diyos mga kasama sa ating buhay. Pero He's still giving us a chance mga kasama, no, na mabuhay pa ngayon and do our works, no, and do our daily tasks mga kasambreros. So talagang masabi natin na ang araw-araw natin ay isang pagpapala sa Panginoon. That is why He is deserving of our thanks always. Paul begins by declaring such confidence we have through Christ before God, highlighting that this assurance stems not from his own abilities, but from Christ working through him. So ganun siya, no? Nag-uugat lahat ng meron si Apostle Pablo or Apostle Paul mga kasambreros kay Lord Jesus Christ. In conclusion, these verses remind us that our confidence and competence ultimately stem from God, inviting us to trust in His strength and guidance in every aspect of our lives. As we navigate challenges, uncertainties, and opportunities, may we lean on God's competence, allowing His wisdom and power to work through us. Let us embrace the truth that in Christ we find true empowerment, and in God we discover unwavering support. May this message resonate in our hearts, shaping our perspectives, actions, and relationships as we walk in the assurance of God's unfailing competence. So lahat po na unfailing, lahat po sa Kanya ay walang failure mga kasmers. No? That is why tayo nag-fail tayo, you know? Nagiging sometimes we fail, sometimes we hindi tayo nagta-triumph, hindi tayo nagsasucceed mga kasembreros, no? That is why we have to trust God who is the author and the author and source of victory, of triumph, of success mga kasembreros. That is why iba kasi yun kapag tayo pa nagtitiwala sa Panginoon, tapos nagtagumpay tayo, so we give glory yung pasasalamat natin sa Panginoon mga kasembreros. However, kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo nanalangin ng victory, ng success, so ang glory, ang pasasalamat nun ay sa tao lamang, sa sarili mo lang. So doon na nagsisimula ang tinatawag na self-sufficiency. So yung kasapatan mo, yung tiwala ay nagmumula na lang sa iyong sarili or sa ibang tao at hindi na sa Diyos. So malaki talaga ang pagkakaiba mga kasembreros, no? Kung kaya it's really important to trust God always and find the truth na sa Kanya po nagmumula lahat ng kasapatan at sufficiency ng ating buhay. Alright? So yun lang sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and sufficiency mga kasembreros mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, yan pa, alam po.